9 years na po yung ating manukan katambayan at sa 9 years po yung manukan po ang naging opisina po natin. So dito po tayo sa ating manukan kumikita. So ito na po yung ating hanap buhay. So may mga time din po talaga na sa pagmamanok hindi po tayo mabentahan. May mga time na magkaroon ng sakit yung ating mga alaga. Minsan nawawalan po tayo ng pag-asa. Kung sa atin ay hindi po natin sinuko yung ating kinahiligan po sa pag-alaga po ng hayop. Kasi noong una po ko nag-alaga po dito talaga ay nakita ko po na may potential yung pagmamanok. Nag-upisa po tayo sa pag-alaga po ng mga native chicken. Na-try ko po na mag-supply sa mga bumibenta. Nagbebenta sa tabing daan. Nagbenta tayo sa palengke, sa mga restaurant. So, yan po yung ating naging unang negosyo, yung pagni-native. Sa ngayon, yung marami po sa atin yung heritage chickens. Sa sisyo, nag-upisa po tayo. Nasa 20 hanggang sa dumami. At yan, yung nung nakaraang taon ay talagang napakaganda ng kitaan. Madami yung ating customer. At hindi din naman po tayo nagbibigay po ng mga may sakit o hindi po malulusog. So yan po yung isa sa mga pinagmamalaki po natin sa ating manukan na talagang sinisigurado po natin na yung ating mga binenta ay walang sakit. Kung magbabay in sale po tayo, sinisigurado po natin na yung kukunin po natin ng mga manok ay wala din pong sakit. So sa ating pagmamanok po, napakadami na natin napagdaanan. May time na naubos yung ating mga alaga dahil po sa aratay. Isa po yan sa problema po sa pagmamanok. May mga time po kasi, yung time po kasi na yon ay wala po tayo, hindi po tayo nag-vaccine. So sa pag-aalaga ng manok, pag-negosyo, naging program o sinali ko na rin po talaga yung pagbabaksin po, kasi isa po yan sa pwedeng magpa-asinso, pwedeng magbigay ng protection sa ating mga alaga. Isa po yan sa technique para magtagal po sa pagmamanok, sa pagbabaksin. Na protektahan po natin yung ating mga alaga na hindi po basta magkasakit po, o magkasakit man ay napakabilis na lang po nang gumaling. Papainumin na lang po natin ang antibacterial. So may mga manok po nga tayo dito sa ating area na talagang may sakit, kinukulong na po natin yan. Tinatry po natin, ginagawan po natin ang paraan para mapagaling po natin gamit yung ating Panamox Caplet or minsan naman po yung ating Panamox Forte. So yan yung mga antibacterial po natin na pangdepensa sa ating manok. Kayo po yung nagnegosyo po ng ganito, hindi po ibig sabihin na pag hindi po tayo nabintahan po ng isang buwan, susuko na po tayo. May time din po talaga na muntik na akong sumuko, ibenta ko na po lahat yung ating mga alaga doon sa kabila at magpapalit po tayo ng pagkakambing, o magbili po ako ng kambing dati na yun po yung aking alagaan, pero hindi natuloy. Yun, nagdagdag po tayo ng heritage chickens gaya po ng Rhode Island Red tsaka Black Astrop. Yan po yung unang heritage chickens ko po na inalagaan at nakita ko po talaga na malaki yung potential. Yun nga lang, kailangan po talaga ng saktong alaga, kasi yung mga heritage chickens po natin ay hindi po kasing tibay po ng resistensya kumpara po sa ating mga native. Sa ngayon, yung ating mga heritage chickens ay biglang kumbaga hindi po ganun kalakas yung bintahan kumpara po nung dati na araw-araw. Pero ngayon ay hindi na po tayo nasisiruan sa isang linggo. Kaya andito pa rin po yung ating native chickens, hindi po natin nawala. At yung ating mga native ngayon ay kumbaga nagdagdag po tayo ng native, kasi may time din po na yung ating mga kaibigan ay naghahanap din po. So pag nag-alaga po tayo ng native chickens, dapat meron din po tayong native, kasi yung native kahit konti lang yung kita, stable yung market. Kumbaga, hindi nawawala ng market. Kahit araw-araw ka pong magbenta ng native, araw-araw ka rin pong mabibentahan. So, ganun po kaganda pag-alaga rin po ng native. Ayun nga, dati nabanggit ko po na ayoko na mag-alaga ng native. Pero sa ngayon, gusto natin kumita ng extra income. Nagdagdag tayo ng native. Bumili po tayo, nag-buy and sell. So, yan yung maganda sa pagmamanok. Napakaraming pwedeng kitain o napakaraming gawing diskarte para kumita. Mga kaibigan pala tayo galing Cotabato City. Si Sir Cham. Si Cham. Si Ebs. Si Sir. Yes, Sir. Si Blue. Yes, Sir. Troy. Kaya yung mga bibilin sa atin na black copper at saka yung ating Hubbard Caber. So salamat sa kanila. Nakapunta pa dito. Salamat, Sir. From Cotabato City. Idayo talaga namin ito kay
Grabe, malaki ang mga quality ng manok. Ayan, salamat sir. Away from Recommended. Yan, salamat sa kanila. Pangalawang bili na namin ito. Ayan mga katambayan, repeat buyer natin. Dahil po sa pagbabago po ng ating demand ngayon o yung demand ng manok po natin ng mga heritage, nagbago rin po yung ating presyo po sa ating mga sisiw. Kung noon dati po ay nasa 100 per head yung day old to week old, ngayon po yung ating presyo sa ating 100 per head, kumbaga yung edad nasa 1 week to 2 weeks na po yung ating binibenta na 100 per head. At nasa ano po yan, 2 vaccine na po yung ating mga sisiw po niyan. So kumbaga yung bibili po sa atin, makakapanti na po natin, may pong depensa na yung ating mga alagang sisiw na kukunin nila sa atin. So yung ating presyo po sa ating mga month old ay nasa ano na po, 200 per head. So depende pa rin po yan sa quality ng manok at saka sa laki ng manok. Pero karaniwan yan yung presyohan ngayon, nasa 200 per head. Dati kasi nasa ano po yan 250 yung pinakababa. So sa ngayon, kung ano po yung nasa merkado po ngayon ay ginagaya na din po natin yung presyo. Yung ating mga malalaking manok, gaya po ng mga laying at saka RTL, kung nung dati nasa 1.2, yung bigay na lang po natin, gaya po kahapon na nagpunta yung Cotabato City, bumili sa atin ulit, ay nasa 1,000 per head. At nagbigay na rin po tayo ng free. Madiskarte din po natin yan na pag may bibili sa atin, kung halimbawa madami yung bibili sa atin, pwede po tayo magbigay ng free para at least man lang masiyahan din po yung tao at saka balik-balikan po tayo. Bigay din po tayo ng vitamins na Intenso Plus para pagdating po sa Cotabato City, yung ating manok na binili na sa atin ay makakainom po ng electrolytes. So ganun yung mga diskarte po natin sa rooster po natin. Kung nung dati nasa 1.5, nasa ano na po tayo, 1.2, 1.3, depende din po sa laki ng manok at sa quality at yung lahi din po, kasi karaniwan po ng mga manok po ngayon na binibenta po natin, mga Rhode Island Red at saka Black Astor at Decal Brown, yung benta po natin ay nasa 1.2 or di kaya 1.3, depende po talaga sa laki. So depende din po yan sa yung desisyon. Minsan pag may bibili sa atin ng mga sisiw, kung may available tayo na itlog, madami yung kukunin, binibigay po natin sa kanila bilang free po. So mga ano po ba, kumbaga marketing strategy para at least pwede tayong balikan. Nagbigay po tayo ng free na mga pwedeng pandagdag sa kanilang materyales. Sa ganitong negosyo po na pinasok po natin ay masasabi po talaga natin na sugal. So kung ayaw nyo pong sumugal, ayaw nyo pong magnegosyo, wag po kayo magmanok. Kasi yung pagmamanok ay gagastos po talaga kayo. Vitamins, gamot, pagkain, pabahay, yan po yung pangunahing gastos nyo po. Kailangan nyo na po dyan ay dapat mahilig po kayo mag-alaga ng manok, kasi kung hindi kayo mahilig ay sigurado ay hindi kayo magtatagal dito. Yun nga, sinasabi ko po sa inyo last time na 9 years na po tayo, ang dami na po natin napagdaanan. 2 beses po talaga naubos yung ating mga alaga, pero continue pa rin po tayo kasi ito naman po yung ating naging hanap buhay. At hanggat kaya pa po natin mag-alaga po tayo ng manok, kung halimbawa wala na tayong choice, bibenta po natin ang per kilo, ay kikita din naman po tayo kahit papano. Hindi nga lang masyadong kalakihan, pero sinusigurado ko po pag karne yung pag-usapan, pagkain ay may ibibenta natin yung ating mga alaga. So sa fertilized egg naman po natin, yung benta po natin ay nasa 500 to 600 pa rin po, hindi rin po sa lahi. At kung halimbawa po lumagpas na po ng 1 linggo, yung mga itlog po natin na nakulikta na fertilized ay ginagawa ko na po yung hatchable egg. So pwede natin ibenta po yan ng nasa 250 to 300, lalo na po pag brown egg, gaya po ng medical brown. So yan na po ngayong araw mga katambayan, at sana po ay may nakuha na naman po tayo puting idea. At sa mga nanood po pala natin mga previous videos, mga bago po natin subscribers and viewers, welcome po sa aking channel. At kung kayo lang po yung napadaan ngayon, sana po ay consider nyo po na i-subscribe yung ating YouTube channel, i-follow at i-like din po yung ating Facebook page Manok Tambayan. Nag-upload na din po tayo doon, malaking tulong po yan. Kung may mga katanungan naman po kayo, ilagay lang po sa comment section at ating sasagutin. At huwag kalimutan i-click yung notification bell para sa mga susunod na videos. Bago muna tayo magpaalam, shoutout muna natin yung ating mga kaibigan dyan na si Adrian Adala, Masipag na Papa Vlogs Facebook page, Gerald Ocab from Villanueva, Misamis Oriental, Emerson Ocampo, Cesar Mirasol Ordiales from Saudi Arabia. At sa mga nanood po dyan ngayon, shoutout po sa inyong lahat. Sa mga hindi ko naman po na shoutout, isa-shoutout ko lang kayo sa susunod. Maraming salamat, God bless at ingat po kayo palagi. Bye bye!